Narito iba pang malaking balita sa Frontline. Ilang botante inabutan ng cut-off at hindi nakaboto sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Walang kaming papapasukin kahit sino pa dyan. Habang ang mga preso bumoto kahit hindi nila kilala ang mga kandidato. Dalawang lalaking nagpanggap na botante, biglang pinagpupunit ang mga balota sa Puerto Princesa sa Palawan. Automated election sa Dasmariñas, Cavite, nagkaaberya kaya lalo pang bumagal ang botohan. Sa Lanao del Norte, mga taga-suporta ng magkabilang kandidato nagrambulan. Prostitusyon at pagtutorture bistado sa isang iligal na pogo hub sa Pasay. DILG, dudang may kasabwat dyan na pulis. Pilipinas at China nagkasagutan sa 15th South China International Conference. Why were you so barbaric, you Chinese fishermen? You keep on mentioning the word barbarism. But as I said, we abide with the international rules-based order. Giyera ng Israel at Hamas nasa ikalawang phase na. Pati pagitan ng airstrike ng militanteng grupong Hezbollah at Israel tumitindi na rin. Dalawang tren sa India nagbanggaan, hindi bababa sa 13 patay. At pakikiramay sa pagpanaw ni Friends actor Matthew Perry bumuhos. Adele at Charlie Puth may patribute. Nabalot ng karahasan ang ilang lugar sa bansa ngayong araw ng botohan. Sa Basilan, patay ang isang botante, habang 7 ang sugatan sa magkahiwalay na pamamaril. Nagsuntukan naman ang mga taga-suporta na magkalabang kandidato sa isang presinto sa Lanao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nagrambulan ang mga taga-suporta ng magkalabang kandidato sa isang barangay sa Nunungan, Lanao del Norte. Ilang minuto bago buksan ang botohan para sa barangay at SK elections. Sa dami ng nakisuntok kahit mga naka-duty na pulis, nahirapan sa pag-awat. Hindi pa malinaw kung ano ang pinag-ugatan ng rambol, pero natuloy naman kalaunan ang botohan. Nagkapunit-punit naman ang mga balotang ito sa 2 polling precinct sa Puerto Princesa Pilot Elementary School sa Palawan. Ayon sa mga otoridad, 2 lalaki ang nagpanggap na botante at pumasok sa classroom mag-aalas 11 kaninang umaga. Sa pilitan nilang kinuha ang higit 300 hindi pa nagagamit na balota. Pinagpupunit-punit ang mga ito at saka ikinalat sa buong kwarto. Agad inaresto ang 2 lalaki na tumangging magbigay ng pahayag. Saglit na sinuspinde ang botohan habang hinihintay ang mga kapalit na balota mula sa kalapit na paaralan. Ayon sa COMELEC, hindi naman ito mauuwi sa failure of election dahil hindi nakuha o nakompromiso ang mga ballot box. Pero kinailangang i-extend ang botohan sa mga apektadong presinto. Nagdagdag na rin ang mga bantay na sundalo sa lugar. Ayon naman sa COMELEC, kamag-anak ng isang kandidato ang mga nanira ng balota. Pero wala pa siyang pahayag kaugnay ng insidente. Nabulabog ang botohan sa Tuburan, Basilan nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng polling precinct. 6 ang sugatan kabilang ang incumbent na kapitan ng barangay Lahi-Lahi na si Ibrahim Atang.
Ayon sa mga otoridad, isa sa mga sospek ay isang aktibong miyembro ng Philippine Coast Guard. Patuloy pa ang investigasyon kung sino-sino ang nasa likod ng pamamaril. Sa Basilan pa rin, patay ang isang botante matapos pagbabarili ng isang lalaki sa loob ng presinto sa Badha Elementary School sa bayan ng Tipo-Tipo. Isa pang botante ang nadamay at ngayoy kritikal ang kondisyon. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng sospek at ang kanyang motibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Napagalan sa proseso ng eleksyon ng ilang botante sa Negros Oriental. Sa isang presinto, idinahilan ng mga botante ang mga balotang hindi nakasya sa lumang ballot box. Live mula sa Dumaguete na sa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, tapos na ba ang bilangan dyan? Cheryl, mula sa 549 na cluster precinct, 541 ang patuloy na nagbibilang pa rin ngayon. 80.33% yan ang kabuuan ng mga nagbibilang dito sa Negros Oriental. Yung iba kasi alas 4 na ng hapon nagsara matapos pabotohin yung mga kababayan natin na nasa loob pa ng paaralan ng mag-cut off dahil sa katatapos na eleksyon. Pagkatapos niya, nagkaroon naman ng konting mga problema kagaya ng ballot box na nakapina at voters verification ng mga botante. Alas 7 ng umaga ng simula ng botohan sa 549 Clustered Precinct sa Negros Oriental para sa barangay at SK election. Dito sa Negros Oriental High School sa Barangay Daro sa lungsod ng Dumaguete, naunang bumoto ang mga senior citizen, persons with disabilities at mga poll watcher. Matyaga rin pumila ang mga kabataang boboto sa SK. 13 presinto ang nakasign sa eskwelahan. Malapit lang kasi bayan namin kaya napaagal lang ako. Tapos may trabaho pa ako mamaya kaya inagahan ko na lang. Hindi pa man nag-iinit ang botohan, isang ballot box ang nagkaaberya dahil hindi maipasok ng botante ang kanyang balota. UP at kinakalawang na kasi ang ballot box. Kinakailangang tuloy palakihin ang butas sa kahon gamit ang gunting para magkasya ang balota. Ilang din sa naging aberya sa pagboto ang mahabang pila sa online registration kung saan kinukuha ng botante ang kanilang precinct at sequence number. May mga nakapaskil na listahan naman sa pader ng paaralan pero hindi ito napapansin ng mga botante kaya hindi maiwasang may uminit ang ulo. Yeah, I know, but then they should have still placed here. Map here. There. Yeah, but there is no precinct number. My concern was which room, what precinct number. Nakabilad naman sa sikat ng araw ang mahabang pila ng mga botanteng ito sa isang presinto sa Piapi National High School. Pagpasok kasi ng voting precinct, dadaan ulit sa verification ng mga botante bago bigyan ng balota. Bagamat ginagawa naman ito maging sa ibang polling precinct, nababagalan ng mga botante sa proseso rito. Medyo matagal ng konti yung mismong pagpili mo ng kandidato. Siyempre, ang daming pangalan ipipiliin mo eh. Alas 3 ng hapon nang isara ang botohan, pero pinaboto pa ang mga botante na nasa loob ng kanilang presinto. Kayo stressful, relax ra. Ayon sa PNP, payapa at walang naitalang election-related violence sa Negros Oriental. Yan ay kahit nasa ilalim ng COMELEC control ang probinsya dahil sa seguridad matapos ang pananambang kay dating Governor Ruel Digamo noong Marso. Cheryl, umaasa ang COMELEC dito sa Negros Oriental na makapagpoproklama na sila na mga nanalo dito sa barangay election mamayang alas 10 ng gabi. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Imbes na bumilis ang botohan, lalo pang bumagal. Nagkaaberya kasi ang ilang vote counting machines sa Dasmariñas, Cavite. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Opo, siguro po naiwan siya. Punit na balota ang naabutan ng News 5 sa Paliparan 3 Elementary School sa Dasmariñas, Cavite. Nasira ang balotang yan matapos umanong magkamali ng basa ang vote counting machine. Ang dahilan, paper jam o pagkakaipit ng papel sa makina. Ang paper jam na yan, isa lang sa mga aberyang nagpatagal sa pilot test ng automated barangay at SK elections. Inapot din ng siyam-siyam bago yan naayos. Kaya humaba ng husto ang pila sa loob ng presinto. Ang ending, lalo pang tumagal ang botohan. Una, misread siya. And then dapat i-return, i-return. Nung mag-return siya, nung una ayaw, nung pangalawa na, eto na ang lumabas. Napunit na siya. At saka sa tagal kong umupo, first time ko ito na naranasan na napunit siya. Kaya hindi ko rin alam.
Aminado naman ang COMELEC na normal lang papalya ang mga vote counting machines, lalo't makailang beses na yung ginamit ng mga nakaraang eleksyon. Pero pagtitiyak ng COMELEC, nasusolusyonan naman agad ang mga issue at kung sakaling pumalya talaga ang VCM ay may reserba namang nakahanda. Kanya-kanyang diskarte naman ang election officers para hindi na magkaproblema ang VCM. Tinututukan na ng electric fan ang makina para hindi mag-overheat. Habang ang ilan, itinataas ang makina kapag pinapasok ang balota para madaling malaglag ang papel. Sa kabila ng aberya, sabi ng Commission on Elections, normal lang ito. Wala po tayong magagawa dahil yan pa rin po yung mga makina na meron tayo sa kasalukuyan. Sana po pagbigyan tayo ng ating Kongreso na magkaroon ng budget para sa automated. Bukod sa naging problema sa VCM, tumagal din ang botohan dahil may mga botanteng wala sa listahan. Yan ay kahit nakaboto raw sila noong nakaraang eleksyon. Sana ayusin nila para naman yung mga may problema makaboto. Kasi sa akin naman po yung isang boto. Ay, ako, galing pa po ako sa trabaho, dumiretso na ako dito. Wala pa akong tulog. Pupunta ka pa ba sa munisipyo? Siyempre, yung mga tao, tatamarin na, di wag na lang bumoto pag gano'n. Ayon naman sa poll watchers, bago pa ang botohan, higit 100 reklamo na natanggap nila ukol dito. Nagpasaklolo tuloy sila sa COMELEC. Yung mga kamag-anak nilang patay ang nasa listahan pa, pero sila naboboto, wala na po. Wala sila sa listahan. Bukod sa 2 barangay sa Dasmariñas, isa pang barangay sa Quezon City ang nagdaos ng automated elections. Kumpiyansa naman si COMELEC Chairman George Garcia na mas mabilis ang proklamasyon sa 3 barangay na ito kumpara sa mga mano-mano ang proseso. Ang proclamation, pinipredict po natin, matatapos ang pagbilang mga hanggang alas 9, matatapos ang proklamasyon mga 10:30 po hanggang 11 ng gabi, medyo sagad na po yon. Sa automated, ang proklamasyon, baka po mga 6 o'clock to 6:30, proclaim na po sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Sa unang pagkakataon, pinayagang makaboto sa barangay at SK elections ang mga preso sa Bilibid sa Muntinlupa. Pero karamihan sa inmate, hindi naman kilala ang mga kandidato sa barangay na nakakasakop sa kulungan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. 880 preso sa Bilibid ang nakapagparehistro para makaboto sa barangay at SK elections ngayong araw. Pipili sila sa mga kandidato sa barangay poblasyon sa Muntinlupa na nakasasakop sa Bilibid. Ang inmate na si Jeff maagang pumila. May nakahanda pa siyang listahan ng mga ibobotong kandidato pero aminado siyang hindi niya kilala ang mga nasa listahan. Paano ka nag-come up dyan? Paano mo nagawa? Nasulat yung... Binigay lang po sa amin sa loob. Ano? Binigay po sa loob. Sino nagbigay? Mga kasamahan lang po namin. Pero ikaw, yan din yung boboto mo. Hindi ko po kilala itong mga ito. Basta yun na lang. Magboboto na lang po. Ba't hindi mo sila kilala? Taga Makati po ako eh. Nalipat po yung boto ko rito. Maging ang presong Simon bumoto rin. Pero taga Maynila siya kaya hindi rin niya kilala ang mga kandidato. Alam na naman po natin ma'am na nasa loob kami ma'am eh. Hindi naman po kasi nakaka-kampanya. Kumbaga, idea lang po na kung sino na lang yung maiboto. Ganun na lang po. 3 ang tumatakbo sa pagkabarangay chairman sa nasabing barangay, habang 2 naman ang naglalaban sa pagiging SK chairman. Pero hindi pinayagang mangampanya sa loob ng Bilibid ang mga kandidato para na rin sa kanilang seguridad. Sa mga campaign flyer lang nakapagpakilala ang mga tumatakbo. Sa Manila City Jail naman, may higit 300 registered voters. May common poster area lang para sa mga campaign material. May mga recorded video rin ng mga kandidato na ipinapanood sa mga preso. Sa buong bansa, higit 51,000 na persons deprived of liberty o mga PDL ang maaaring makaboto. Sila yung mga pinayagang magrehistro dahil hindi pa pinalang sentensya o nakaapila pa ang kaso. Ito ang unang beses na pinayagang makaboto ang mga persons deprived of liberty o mga PDL sa barangay at SK elections matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na alisin ang temporary restraining order na makasali sila sa lokal na eleksyon. Pero ang tanong, nabusisi, nakilatis at nakilala ba talaga nilang mabuti ang mga kandidato para nang sa ganon ay magamit ng mga inmate ng tama ang kapangyarihan nilang bumoto? Para kay Chairman Garcia, sapat na ang mga pinayagan nilang paraan ng pangangampanya sa mga kulungan para makilala ng mga inmate ang mga tumatakbo. So naniniwala po ako, base sa pinamigay nilang mga polyetos dito, base sa pinamigay nilang campaign materials, pwede naman pong ma-assess na ng mga kababayan natin. Tingin naman ni Bucor Chief Gregorio Katapang, pwede pang ma-improve ang sistema. Sa problema, nagbigay nga ng flyers, hindi naman sila nagbigay ng profile. So next time siguro we can
next time will be better na ito yung listahan. Sabi naman ng COMELEC, ang importante ay hindi na ipagkait sa mga preso ang kanilang karapatan na bumoto. Their choice may not be right or wrong, but at least their choice is a choice which is a reflective of democracy. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bumoto si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa kanilang mga probinsya kanina. Si PBBM iginiit na di dapat sayangin ang karapatang bumoto. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pagkabukas pa lang ng presinto sa Mariano Marcos Memorial Elementary School, dumating agad si Pangulong Bongbong Marcos para bumoto sa barangay at SK elections. Higit kumulang 5 minuto lang ang tinagal niya sa pagboto at paghulog ng kanyang balota. Sa panayam sa media, binigyang diin ng Pangulo ang halaga ng barangay election sa midterm election, lalo na sa mga politiko. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo 350 yun, totoo yun. Ano po yung gusto? Kaya nga raw, mainit ang laban sa barangay level. Kuminsan, nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan at it is held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainitan ng husto, kaya yun ang ating gustong iwasan. Aminado rin si PBBM na dahil sa init ng laban, may mga kaso pa rin ng vote buying sa mga barangay. Kaya payo niya sa mga botante. Huwag nyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official. Dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official, ang mga kaharap ninyo araw-araw, ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo. Dito rin sa presintong ito kung saan bumoto si Pangulong Bongbong Marcos, boboto sana si dating First Lady Imelda Marcos, lalo't kabilang ang pangalan niya sa listahan ng mga botante. Yun nga lang, hindi raw siya nakauwi dito sa Ilocos kaya hindi siya makakaboto ngayong araw. Ang ibang miyembro naman ng First Family dumiretso na sa Lawag dahil doon sila rehistrado. Kabilang narito ang anak ni PBBM na si Congressman Sandro Marcos na dumiretso sa Lawag para bumoto matapos samahan ng ama sa Batak. Maaga rin bumoto sa Davao City si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Giit ni VP Sara, matatapos lang ang election period, oras na matanggap na ng mga gurong tumayo bilang Board of Election Inspectors ang kanilang honorarium. Noong Friday, binuksan nila ang kanilang command center at yung command center nila ay mag-close lang hindi pagkatapos ng election kundi pagkatapos ng pagbigay ng honorarium sa mga teachers. Kung 100% na ang download at 100% na ang pagbibigay doon sa mga in charge sa field operations, doon pa lang magsasara ang command center ng COMELEC para mapanigurado nila na nabuo nila yung proseso pre-elections, during elections, and post-elections kasama yung pagbibilang, pag-submit ng mga results at pagbibigay ng honorarium. Bago umalis sa voting venue, nakihalubilo muna ang bisa sa publiko at kumain ng fishball. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Naniniwala ang COMELEC na dapat palawigin pa ang oras ng botohan sa mga susunod na barangay at SK elections. Pero kahit maaga ang pagsasara ng mga presinto, kumpiyansa ang poll body na mataas ang voter turnout ngayong eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. 14 na lokal na opisyal ang iniimbestigahan ngayon ng Commission on Elections dahil sa pagkakasangkot umano sa vote buying. 13 sa kanila ay mga mayor, habang isa naman ay gobernador. Hindi na binanggit ng COMELEC kung saang LGU sila nakaupo, pero lahat daw sila nasa Luzon. Babala ng COMELEC, pwedeng maharap sa election offense ang sino mang opisyal na mapatutunayang sangkot sa vote buying. At mukhang sa bahay pa nila, pinadidistribute yung iba mga pag-aari po nila. Sana hindi nila nakikialam ang mga ilang official ng local government sapagkat alam niyo po, lalo lang pong nagugulo ang halalan sa barangay at SK.
Pagdating naman sa inilang oras para sa pagboto, aminado ang COMELEC na bitin ang 8 oras sa pagbubukas ng voting precincts. Mula yan alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya plano ng COMELEC na hilingin sa Kongreso na palawigin na hanggang alas 5 ng hapon ang mga sunod na eleksyon ng SK at barangay. Para po mas makapagsilbi sa mas madami mga botante. Kumpiyansa naman ang poll body na makakapagtala ito ng 75% na voter turnout ngayong barangay at SK elections. Kasi noong 2015, 2018, nagre-range sa 70 to 71% ang voters turnout. Ngayon po, walang kadahilanan, hindi tayo makakaboto sapagkat mahabaan naman po yung bakasyon ngayon. Bago naman tuluyang magpalit ng liderato sa mga barangay, umapila ang COMELEC ng 1 linggong transition period sa mga aalis at papalit na opisyal. Kahit po sinabi ng Supreme Court na bukas, yung pag-assume, sana may transition kahit 1 linggo. Kasi po yung accountability ng gamit ng mga pera. Tapos siyempre mga tauhan, isipin niyo po kung bigla may mga mawala ng mga equipment or gamit, baka po maibintang doon sa mag-a-assume na bagong nanalo. Ngayong nairaos na ang eleksyon, sunod na bubusisiin ng COMELEC ang Statement of Contribution and Expenditure o SOSE ng mga kandidato. Required yan sa lahat ng tumakbo, nanalo man o natalo. Kahit pa nga po kayo ay nag-withdraw during the campaign period pero kayo naging kandidato, you have to file the Statement of Contribution and Expenditure. Kung ito po ay pangalawang beses kayong hindi makakapag-file, hindi kayo nag-file noong 2018, hindi kayo nag-file ngayon, kayo po ay hindi na makakatakbo kahit kailan at hindi na rin kayo pwedeng ma-appoint sa kahit na anong ahensya ng pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, away ng dalawang grupo pagkatapos ng botohan sa Maguindanao del Norte na uwi sa pamamaril. Opisyal ng Philippine Coast Guard at kinatawan ng China nagkasagutan sa international conference sa Vietnam. At pagluluksa at pakikiramay bumuhos sa pagpanaw ni Friend star Matthew Perry. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Naantala ang botohan sa isang presinto sa Abra matapos may magpaputok ng baril sa kasagsagan ng botohan kaninang umaga. Sa takot tuloy ng mga nagbabantay na guro, muntik nang hindi nila ituloy ang eleksyon. Live mula sa Banguet de Abra, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Cheryl, pasado alauna ng hapon kanina nang mag-resume ang botohan sa isang polling center sa Tineg Abra. Agad na nagpadala ng Special Electoral Board ang PNP at COMELEC sa lugar. Napasugod sa barangay Lapat Balangtay sa Tineg Abra ang mga sundalo at pulis sa kasagsagan ng botohan sa barangay at SK elections kaninang umaga. Kasunod yan ng 3 putok ng baril na umalingaw-ngaw di kalayuan sa polling precinct ng Lapat Balangtay Primary School. A gunshot was heard more or less 500 meters at the back of the elementary school na voting area natin. So one team of our troops pursued the alleged perpetrator, pero dahil masyadong malayo, tumakbo kasi kaagad, hindi na natin naabutan. So minabuti natin bumalik kaagad para i-secure yung voting area. Dahil sa nangyari, nabulabog ang mga botante at gurong tumatayong electoral board. Sa huli, nagdeklara ng failure of election ng mga guro dahil sa takot. Mabilis naman tumugon ng 3 pulis na hahalili sana sa mga guro. Ang kaso, tumanggi ang mga teacher na i-turn over ang mga election paraphernalia. There was already an attempt to arrest them. Nung papa-aresto na sana namin ng PNP, yung 3 teachers na ayaw mag-proceed, gusto na nila. Mag-aalas 2 na ng hapon nang maituloy ang botohan sa presinto. Ayon sa COMELEC, iisyuhan nila ng show cause order ang mga guro para magpaliwanag sa nangyari.
we corrected that. They cannot declare a failure of election because only COMELEC can declare a failure of election. Pansamantala ring naantalang botohan sa isang presinto sa Barangay Calao sa bayan ng Villaviciosa kanina na wala kasi ng isa sa electoral board ang ilang election paraphernalia. According to the election officer, pinadala daw ng electoral board sa kanyang mga fellow electoral boards yung mga supplies na na-receive niya, and that's why kung saan-saan na napunta yung supplies. And after conducting further investigation on this, the COMELEC will be filing appropriate charges against these electoral boards. Sa Barangay Abang naman sa bayan ng Bukay, bantay sarado ng PNP at sundalo ang Abang Elementary School. Wala naman silang inaasahang gulo pero nakatulong daw ito para makampante ang mga botante. Yun, medyo mainit pero nakakatulong naman mga presensya ng mga pulis at mga sundalo dito sa barangay namin. Yan, kaya secure naman yung kalagayan namin dito. Sa kabuuan, aabot sa 284 na kandidato ang umatras ngayong barangay at SK election sa Abra. Halos 30 guro naman ang nag-back out na maging electoral board member. Sa kabila nito, wala namang gaanong aberya dahil 61 pulis na nag-training maging electoral board ang ini-standby sa probinsya. Cheryl, bandang 5:50 ng hapon, formal na isinara ang botohan sa Barangay Lapat, Balangtay sa Tinag-Abra matapos ang nangyaring aberya. Naka-red alert status pa rin ng PNP at AFP sakaling magkaroon nga ng tensyon sa canvassing at proklamasyon ng mga nanalo. Sa ngayon, may isang kandidato na rin na tumatakbo sa pagkakapitan dito sa Bangged Abra ang may pending petition to disqualify, kaya sakaling manalo, sususpindihin ng COMELEC ang proklamasyon nito. Yan muna ang latest mula rito sa Bangged. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Nabalot ng karahasan ang botohan sa ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ngayong araw. 3 ang patay habang mahigit 5 ang sugatan sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez live mula sa Cotabato City. Mon, ano na ang latest dyan? Jess, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin yung ginagawang bilangan dito sa maraming mga paaralan o polling centers ng Bangsamoro Region kung saan kaliwat kanan nga yung naitalang pamamaril, kung saan hindi bababa sa 3 ang naitalang patay. Nagtakbuhan ng mga lalaking ito sa labas ng Sarilikha National High School sa Barangay Semba sa Datuodin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Maya-maya pa, biglang natumbang isang lalaki sa kalsada na tinamaan na pala ng bala. Hindi pa malinaw kung sinong nasa likod ng pamamaril. Base sa investigasyon, nagkaroon daw ng komosyon sa pagitan ng magkalabang kampo kasabay ng pagsasara ng botohan pasado alas 3 kaninang hapon. Patay naman ang 2 botante habang sugatan ng 5 iba pa sa nangyaring pamamaril sa Barangay Bugawas sa bayan pa rin ng Datuodin Sinsuat. Nangyari yan 1 oras bago magbukas ang botohan. Base sa investigasyon, nagkagirian daw yung magkabilang kampo ng mga tumatakbong kandidato sa barangay. Nauna yung kabilang partido. Yung sa kabila naman gustong palayasin. Dahil accordingly, hindi daw sila taga-residente ng barangay. So yun, nagkainitan. Nagkasuntukan hanggang sa umabot sa barilan. Sa Barangay Kabuling naman sa bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur, sunod-sunod na putok ng baril ang sandaling nagpahinto sa botohan kaninang umaga. Ang ilang botante napatakbo sa takot. 3 ang sugatan matapos ang pamamaril. Ang isang ito, iika-ika ng inakay ng mga kasamaan matapos tamaan daw ng shrapnel ng pinakawalang M79 grenade launcher. Tagtad naman ang tama ng bala ang pader ng eskwelahan. Blanco pa mga otoridad kung sinong nasa likod ng pamamaril. Pero sa Facebook Live ng 2 naglaban sa pagkaalkalde ng bayan, pareho nilang sinasabing sila ang naging biktima ng insidente. Nasa school kami with my family to cast our votes. Buong pamilya ko nandito kami. So pinagbabaril kami. Grabe ang putukan. Si Dondon, ha? Tinaman, pinagbabaril. Pinagbabaril sa Barangay Pandag. Kailan? Magpa-first aid kami. Dahil sa nangyari, iginiit ng Maguindanao del Sur Provincial Government na mas dapat higpitan ang paglaban kontra sa loose firearms.
We know that nagkaroon tayo ng gun ban, di ba? Nagkaroon tayo ng gun ban at yung sinasabi nilang PAGs, no? Private armed groups, na kinakailangan siguro natin i-double check ito ng maigi at balikan natin din, maliban doon, balikan natin yung mga sinasabi natin decommissioning. Sa Cotabato City Central Pilot School nga, nagkaroon pa ng tulakan dahil sa pagpipilit ng mga botanteng makapasok. Dahil dito, tangke na ang pinangharang ng Philippine Marines sa gate ng paaralan. At dahil sa insidente ng mga kaguluhan, mas isinusulong ng ilang political family sa probinsya na manatiling unopposed na lamang lalo sa ganitong halalan. Nitong weekend din, nasunog ang ilang classroom sa Ruminimbang Elementary School sa Barira, Maguindanao del Norte at Dalican Pilot Elementary School sa Datoodin, Sinsuat. Ayon sa COMELEC, posibleng sinadya raw ang sunog na hinihinalang may kaugnayan sa halalan. Natuloy naman ang eleksyon sa lugar. Hindi naman totally damaged at saka sa school na yon, sa Pilot Elementary School, we have 53 classrooms available. Jess, pasado alas 6 na ng gabi nang magsimula ang bilangan dito sa Rojas Elementary School sa Cotabato City. Sakop nito yung Barangay Rosary Heights 12 kung saan nagkaroon ng dalawang insidente o dalawang patay sa isang shooting incident noong nakaraang Lunes. At nakikita nyo nga, pulis na yung nangunguna dito sa ginagawa ng bilangan matapos mag-take over na nga dahil sa mga nag-back out na mga guro. At sa huling tala ng BARM Regional Police, na umaabot na daw sa 6 na shooting incident sa kanilang naitala. Initially, ngayong araw, tig-dalawa sa Lanao del Sur at Basilan, habang tig-isa naman sa Maguindanao del Norte at saka sa Sulu. 5 individual ang patay dyan habang 11 sugatan. Hindi pa kasama sa bilang na ito yung nangyari sa Pandag at saka yung mga nangyari namang insidente ng karahasan ngayong hapon. Jess. Maraming salamat. Nag-uulat mula Cotabato City, Mon Gualvez. Mahigit 96,000 ang registered voters sa Barangay Bagong Silang sa Caloocan para sa eleksyon ngayong taon. Sa dami ng botante, hindi maiwasang maiyak sa pagod ng mga nakipagsiksikan. Live mula sa Caloocan at sa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Kumusta, Jenny, ang naging botohan dyan? Cheryl Calvario ang proseso ng pagboto para sa ilang senior citizen at mga PWD dito sa Bagong Silang Elementary School. Inabot kasi ng 1 hanggang 3 oras yung paghahanap ng kanilang presinto bago nakaboto. Hindi maiwasang maiyak ni Lolo Alfredo sa pagod na inabot para lang makaboto ngayong araw. Ba't ka naiiyak, Carl? Napagod? Paano ba? Napapagod din. Sa pila-pila din. Oo. Pag ganun. Siyempre nahilo-hilo ko kung saan ako yung mga nagaganon dyan. Alas 5 pa lang ng madaling araw, nasa Bagong Silang Elementary School na si Lolo Alfredo. Sa edad niyang 73, pinili niyang gumising ng maaga para bumoto. Pero pagdating doon, sakit ng tuhod ang inabot niya, kakapanik-panaog, makita lang kung saan dapat bumoto. Hawak man ang precinct number, wala naman ito sa itinakdang priority lane para sa mga senior, buntis at mga PWD. Wala ring umaalalay sa kanya. Bagamat may nakalaang polling precinct para sa mga senior, PWD, buntis sa first floor ng paaralan, kung wala naman sa listahan ang iyong pangalan, mapipilitan kang pumunta sa covered court para humingi ng tulong sa PPCRV. Ang 73-year-old na si Lola Marcelina, inaantok na raw sa tagal ng paghihintay na mahanap ang kanyang pangalan. Sabi ko nga, kung paakyatin pa ako hanggang 3rd floor, uuwi na lang ako. Ay, hindi ko naman kaya kasi umakyat. Kasi yung hingal, kamantayan ko pa yung pag-akyat. Ang PWD na ito, kinailangan pang gumamit ng magnifying glass, mahanap lang pangalan niya sa listahan. Sa kabila ng hirap, di binalak ng mga nakausap namin na umuwi hanggat hindi nakakaboto. Tulad ng mag-asawang ito na nakasakay pa ng wheelchair ang dinadialysis na si Lola Cynthia. Parang hinihika na ako. Paano yun? Uwi na ba? Hindi po. Tuloy kami, boboto kami talaga, ma'am. Talagang ipaglalaban po namin yung boto namin. Bago naman mag-alas 7 ng umaga, naglagay ng mga upuan para sa mga senior at PWD sa covered court. Dito na matyagang naghintay si Lolo Alfredo. Matapos ang 1 oras, naibigay na rin ang kanyang balota. Happy. Nakabuto na ako dahil kanina umaga. Ikot na ikot hanggang pataas pababa. Sobrang pagod na po.
Pero okay lang, masaya naman ako. Nabuto ko na sa loob ng puso ko. Pagdating ng alas 3 ng hapon, isinara na ang gate dito sa Bagong Silang Elementary School. May ilang late na pumunta at pilit nakiusap para makaboto. Pero sa huli, umuwi na lang sila. Sa Barangay Loma de Gato, sa Marilao, Bulacan, lantaran ang pamimigay ng sample ballots sa labas ng isang paaralan. Bawal na bawal yan ayon sa COMELEC election rules. Sinubukan silang sawayin ng News 5 pero depensa nila. Bawal to? Ha? Pamigay? Malayo naman po eh. Ha? Malayo naman sa school. Pang advertisement lang. Pagkatakbo kagawad. Ayaw pong tapak ng kagawad. Wala namang nanguhuli at hinahayaan lang ang mga namimigay ng sample ballot. Ngayon nagpapatuloy yung pagbibilang ng boto sa mga paaralan dito sa Barangay 176. Itong Barangay 176 ang top 1 barangay sa may pinakamaraming botante sa buong Pilipinas. Naabot nga sa 90,209. Sa ngayon, andito tayo sa covered court ng Barangay Silang. Inihintay na natin yung canvassing ng mga balota. Kaya naka-standby na rin dito itong kanilang mga poll watcher, maging yung mga volunteered group. At malalaman natin mamaya, Cheryl, kung ilan ba yung bumoto. Lalo't kanina, marami-rami yung hindi nakaabot sa 3 p.m. na deadline ng botohan. Cheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon. Kakaiba naman ang isang barangay sa Caloocan. Ito kasi ang maituturing na pinakamaliit na barangay sa bansa na may 2 residente. At ang kapitan nila at higit 200 botante hindi doon nakatira. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa 118 barangay sa lungsod ng Caloocan, namumukod tangi ang Barangay 76 sa kahabaan ng Samson Road. Ang barangay hall nila matatagpuan sa loob ng mall. At kung sa ibang barangay umaapaw ang mga residente, sa Barangay 76 halos wala na. Katunayan, sa report ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, ang Barangay 76 ang pinakamaliit na barangay na may 2 residente lang. Pero ang nakakagulat, may halos 300 na rehistradong botante ito para sa barangay at SK elections. Kinumpirma naman yan sa News 5 ng re-electionist sa pagkakapitan na si Fausto Adelino. Maging siya raw, hindi residente ng Barangay 76 dahil taga-Malabo na siya. Kwento niya, karamihan ng dating mga taga-Barangay 76 noon ay mga informal settler. Lumipat o nagsialisan sila matapos tayuan ng mga gusali at negosyo ang halos 3 ektaryang lupang sakop ng barangay na isang commercial area. Pero sabi ni Cap, kahit hindi na sila sa Barangay 76 nakatira, dito pa rin sila bumoboto. Kanina, naabutan namin siya sa polling precinct ng Barangay 76 sa Gomburza Elementary School. Mula naman umalis ako, kami dyan, hindi na ako lumipat na ibang barangay. May sagot naman si Cap sa mga diskumpiyado sa pagiging barangay chairman niya sa isang lugar na wala namang nakatira. Kung wala akong residente, natutulungan ko naman koleksyon ng city. Tungkol doon sa mga business permit, real property tax. Inabutan din namin ang ilang mga botante ng Barangay 76. Sa anong barangay po kayo nag-vote? Barangay 76 po. Ngayon po ba, ma'am, residente pa kayo ng Barangay 76? Opo. Ay, residente ba? Hindi. Nasa ano, kasi palipat-lipat eh. Dati 133 ako, ngayon 143. Kasi nangungupahan po. 76 pa rin binubutuhan, pero watak-watak kami ng tirahan. Ayon sa COMELEC, walang mali sa pagboto ng mga dating residente ng Barangay 76 kahit pa hindi na sila rito nakatira. Nangyayari raw talaga yan lalo na kung hindi nag-apply ng transfer of residence ang botante sa paglipat niya ng bagong address. Talagang na-debunk po natin yung pong issue ng 2 residenteng yan sapagkat alam niyo po magkaiba again ang tinatawag na domicile at saka resident. Pero hayaan na po natin yon. Ayon kay Fausto, driver at konduktor ng bus sa kalapit na terminal, ang 2 natitirang residente ng Barangay 76 na sa probinsya naman bumoboto tuwing eleksyon. Kaya kung si Caloocan Mayor Along malapitan ang tatanungin, dapat nang pag-isahin ang maliliit na barangay sa lungsod. Sa ilalim ng batas para manatiling barangay ang isang lugar sa Metro Manila at ibang highly urbanized cities, dapat umabot sa 5,000 ang mga residente nito. Kaya ang Caloocan LGU nasa plano na raw na pag-isahin ang nasa 4 na barangay sa lungsod, kabilang ang Barangay 76.
Ito ay para mas mapakinabangan ang pondo at serbisyo ng mga mamamayan. Iniisip ko rin, saan napupunta ang budget ng barangay kung wala rin namang mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Bumuhos ang pakikiramay sa pagpanaw ng batikang Hollywood actor na si Matthew Perry. Ang ilang singers tulad na Adele at Charlie Puth nagpa-tribute pa para kay Matthew sa kani-kanilang concert. Naritong report. I remember that character for the rest of my life, and all of the, I remember visiting New York for the first time, and like going on a friend's tour and stuff like that. Sandaling itinigil ni Adele ang kanyang concert sa Las Vegas para bigyang pugay ang pumanaw na friend star na si Matthew Perry. Sabi ni Adele, hindi man sila formal na magkakilala ni Matt, labis siyang napasaya ng yumaong aktor sa pagganap bilang Chandler sa Friends. Nagpa-tribute rin sa kanyang concert sa Melbourne, Australia si Charlie Puth para kay Matthew. Tinugtog niya ang theme song ng Friends na I'll Be There For You. Saka sinundan ng kanyang sikat na goodbye song na See You Again. Nagulat at nalungkot naman si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa pagpanaw ng dati niyang kaklase na si Matthew. Sa kanyang post sa X, kinuwento ng Prime Minister ang kanilang paglalaro ng schoolyard games noon ni Matthew. Idinaan din sa X ng sikat na TV host na si Piers Morgan ang lungkot sa pagpanaw ng Friends star. Si Oscar Award-winning actress Gwyneth Paltrow naman, inalala ang kanilang masasayang sandali noon ni Matthew nang hindi pa lumalabas ang Friends. Sobrang nalungkot siya nang malaman ng balita kay Matthew. Umaasa siyang sanay at peace na ngayon ang kanyang kaibigan. Ayon sa ilang ulat, naghahanda pa rin ng joint statement ang mga kaibigan ni Matthew sa Friends na sina Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc at Courtney Cox. Nitong Sabado lang nang maibalita ang pagpanaw ni Matthew sa kanyang bahay sa Los Angeles sa California. Iniimbestigahan pa rin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. I like the way this is going so far. And you're starring in this play. So Pumanaw naman sa edad na 45 ang isa pang batikang actor-comedian na si Joey Paras. Ayon nga sa kaanak ni Joey online, 5:40 PM kahapon pumanaw si Joey. Nananawagan naman ang kanyang pamilya ng tulong para mailabas na sa ospital ang kanyang labi. Nakilala si Joey sa ilang pelikula tulad ng Last Supper No. 3, Sister Acas, Born Beautiful at ang pinagbidahan niyang Wendy Ramos film na Becky Kang. Susunod, viral ngayon, snatcher ng cellphone na isahan matapos maagaw ng biktima ang motor niya. Dating PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag sa pool sa video habang nakikipagtalo sa gitna ng botohan sa San Pedro, Laguna. At bagong US House Speaker Mike Johnson may pangako sa bansang Israel. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sino ang barbaric sa dagat, ang China o ang Pilipinas? Diyan umikot ang sagutan ng isang dating Chinese colonel at ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela sa Global Forum tungkol sa South China Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Muling nagkaroon ng face-off sa pagitan ng Pilipinas at China, pero hindi sa dagat kundi sa isang global conference. Sa virtual presentation kasi ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela sa 15th South China International Conference na ginanap sa Vietnam, tinalakay niya kung paano raw nagbago ang tungkulin ng mga Coast Guard ng iba't ibang bansa. Kung dati ay umiikot lang ito sa maritime law enforcement, marine environmental protection at maritime safety, ngayon ay nag-evolve na raw ito sa paggiit sa teritoryo ng isang bansa. Bagay na makikita raw sa China Coast Guard. This situation is further complicated by the establishment and utilization of the China Coast Guard. Instead of
perceiving them as a fulfilling maritime security roles, Coast Guards are now seen as deceptive smokescreens used to advance territorial claims. Dagdag pa ni Tariela, lalo pang pinalala ng inaasal ng China Coast Guard ang imahe ng Coast Guard organizations. Rather than being seen as a potential de-escalation approach, the China Coast Guard actions have raised concerns that Coast Guard competitions could escalate conflicts in the South China Sea. So if there's only one deviant behavior among the Coast Guards in the region, that would be the China Coast Guard. Pagkatapos ng presentation ni Tariela, nagtanong si Zhao Bu, retired senior colonel ng China, at ngayon senior fellow for Center for International Security and Strategy sa Tsinghua University ng China. Tanong niya, bakit daw tila pinapalabas si Tariela na ang China ang devil sa rehiyon at anghel ang Pilipinas? Dito na inungkat ni Zhao ang pagkakasangkot ng Philippine Coast Guard sa pagkamatay ng mangingisda mula China noong taong 2000 at isa pang mangingisda noong 2013. Why were you so barbaric to kill Chinese fishermen? Sagot dito ni Tariela, diplomatically settled na ang mga isyong binanggit ni Professor Zhao. May buwelta rin siya sa paglalarawan sa PCG bilang barbaric. Thank you for using the word barbaric. You keep on mentioning the word barbarism. But as I said, we abide with the international rules-based order. I think the transparency initiative that we have been espousing for the past months is a clear understanding of what the word barbarism is. Because Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Philippines will always abide with the international rules-based order. I just don't know whether People's Republic of China is also willing to do the same. Sa isang social media post, sila nagpahaging pa si Tariela. Sabi niya, ang modern barbarians daw ay yung mga naniniwala na ang domination o paghahari sa mundo ay madadaan sa puwersa at kapangyarihan, lalo na kapag nakikitungo sa mga mas maliliit at mahinang bansa. Ang mga barbarian daw na ito ay pinipiling hindi sundin ang rules-based order at sa halip ay gumagamit ng intimidation at aggression. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mas agresibo na ang pag-atake ng Israel sa Gaza sa pagpasok nila sa second phase of war. Tumindi rin ang sigalot ng Israel at isa pang kaaway nilang grupo na Hezbollah. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mas malalakas na pagsabog at sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa Gaza Strip. Walang patid pa rin kasi ang bakbakan ng Israel at grupong Hamas sa higit 3 linggong gyera. Ayon sa Prime Minister ng Israel, ang kanilang mas matinding pag-atake ang second phase of war, kasunod yan ng paglunsad ng ground operations. Dose-dosenang tangke at sundalo ang pumasok sa Anilay Kuta, gayon din ang pagsabog ng iba pang gusali. Hindi naman nagpatinag ang Hamas. Inilabas din nila ang video ng rocket attack sa convoy ng mga armored vehicle ng Israel. Bungsod ng walang awat na pambobomba, umakyat na sa higit 9,400 ang kabuang bilang ng mga namatay sa gyera. Higit 8,000 dyan mga Palestino sa Gaza Strip. Nagbigay naman ulit ng 2 linggong palugid ang Israel sa mga residente sa Gaza para lumikas, para raw ito sa kanilang sariling kaligtasan habang pinupulbos nila ang Hamas sa Gaza. Sa isa namang panayam, sinabi ng Israeli ambassador sa Pilipinas na wala silang interes na okupahin ang Gaza. Ilang dekada na rin anila silang wala sa teritoryo, taliwas sa claim ng Hamas at Palestine. There will be no occupation by Israel of Gaza. There is no plan of occupation of Gaza. Hamas has facilities. We have to make sure those facilities do not continue to operate. The responsibility of a government is to protect its civilians and to make sure they run their own safe life. Pero belta riyan ang Palestinian ambassador to the Philippines. Why they are still making our life miserable? Why they are blocking every possible peaceful initiative to withdraw from our homeland?
Dagdag pa ng opisyal, may hawak daw ang Israel na 6,000 Palestinian. Pagdidiin pa nila sa aksyon ng Israel sa Gaza. This is a systematic, ethnic cleansing for the Palestinian people. Sa ngayon, wala pa ring usapin ng tigil putukan sa magkabilang kampo sa kabilaya ng panawagan ng United Nations General Assembly na ceasefire. Kasabay rin ang tumitinding digmaan ng Hamas at Israel, lumalala rin ang palitan ng airstrikes mula Lebanon patungong Israel. Mula naman yan sa isa pang kalabang grupo ng Israel na Iranian-backed group na Hezbollah. Nagpakawala rin ang Israel ng rocket sa Syria bilang ganti sa pinalipad na missile sa kanila. Bukod sa gera, nagkakagulo na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kabi-kabilang protesta. Nagbalyahan ang mga pro-Palestine supporter sa airport na ito sa Russia. Pinagsisira rin nila ang mga gamit at pasilidad ng airport dahil sa protesta. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nasa bansa na ang ika-4 na batch ng mga OFW na apektado ng giyera sa Israel. Live mula sa NAIA Terminal 3 na sa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta na yung mga umuwing OFW? Jester, 62 sa ating mga kababayan ipit sa bakan sa Israel ang nakauwi na nga sa Pilipinas. 32 sa bilang ay mga hotel workers, 28 ay mga caregiver, at 2 ay pawang mga bata. Pasado alas 4 ng hapon, masayang lumapag sa NAIA ang 60 OFW mula Israel. Bit-bit man ang mapait na karanasan sa bakbakan, nabunutan naman sila ng tinik nang masigurong sila'y balik Pinas na. Nagiging magugulatin na ako, makarinig lang ako ng mga tunog ng helicopters, yung mga sasakyan po ng mga sundalo na nagpapatrolya sa buong Tiberias. Iba na po yung nararamdaman ko. Hanggang sa naapektuhan na po yung pagtulog ko, gawa nga nung sa gabi, hindi na ako makatulog ng maayos. From the first day and until the last day na nandoon kami sa Israel, so I feel nervous talaga with that situation in Israel. Kasi hindi natin alam kung anong masusunod na pangyayari. Sa ngayon, 119 OFWs at 4 na bata na mula sa Israel ang na-repatriate o napauwi na. Lahat sila ay makatatanggap ng financial assistance at sasailalim sa psychosocial intervention. Hanggang ngayon, 2 Pilipino pa rin ang pinaghahanap sa Israel. Wala pa ring schedule ang pag-uwi ng mga labi ng 3 pang Pilipinong nasawi. Ang isa sa kaanak ng nasawing caregiver na si Paul Castelvi, inaayos na ang mga dokumento para makalipad sa Israel. 8 buwang buntis kasi ang naulilang asawa ni Castelvi na nasa Tel Aviv. Rest assured, tinutulungan natin yung at least isang kaanak ni OFW Castelvi na makapunta doon. Doon naman sa ibang pamilya na yung OFWs natin na nasawi, inihanda na rin yung kanilang pag-uwi. Base sa dokumentong nakuha ng News 5 mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, makatatanggap ang bawat pamilya ng nasawing OFW ng higit 316,000 pesos para sa burial expenses mula sa Israeli government. May monthly benefits din ang nabalong asawa na aabot sa 134,000 pesos. Maaari pang tumaas yan depende sa dami ng anak. Kung wala namang asawa, ang kanilang magulang ang makatatanggap ng lampas 118,000 pesos. May annual benefits din na lampas 64,000 pesos. Lifetime o habang buhay nilang matatanggap ang annual at monthly benefits na nabanggit. Samantala, 124 Filipinos din na nasa Lebanon ang nag-request ng repatriation. 125 Filipinos naman ang minomonitor na nasa West Bank. Sa Gaza naman, sinusubukang hanapin ang 21 Pinoy na hindi pa rin makontak ng gobyerno. Jester, sabi nga ng Department of Foreign Affairs ay higit 250 Pinoys pa na nasa Israel ang sasailalim sa repatriation program sa mga susunod na linggo. Ang gobyerno naman hinihintay na magbukas ang Rafah border crossing para naman sa 57 na Filipino na nais tumawid pa Egypt. Jester. Nag-uulat mula sa NAIA. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Susunod, illegal pogo na nambubugaw ng mga babae, sangkot din umano sa pagdukot at pagtorture sa mga may utang.
Automated election sa Pasong Tamo, Quezon City, ilang beses na antala dahil sa aberya sa makina. At di bababa sa 13, patay sa banggaan ng 2 tren sa India. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Nabisto ang isang torture chamber sa loob ng illegal pogo hub na sinalakay ng mga pulis sa Pasay. Tago ang naturang kwarto kung saan umano dinadala ang mga may atraso at utang para pahirapan. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Kita pa ang mga natuyong dugo at bakas ng suka sa pader ng kwartong ito. Bukod sa mga nakasabit na posas, may natagpuan ding mga yantok, baseball bat at taser. Ang nasabing kwarto ang nagsilbi umanong torture chamber sa pogo hub na sinalakay ng mga otoridad sa Pasay noong Biyernes. Meron kaming witness na nagsabi kung ano yung mga purpose and ano yung gamit ng mga rooms na yon. We're still investigating yung mga sinasabi niyang allegations. Yung mga hindi daw nagbabayad ng utang, lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution rooms tsaka ng mga babae dito, yung merong mga atraso sa kanila, yun ang tinotorture. It corroborates the testimony of one of the witnesses na talagang may nagtotorture Chinese na dito. Sila yung mga tigabugbog. Ang torture chamber na yan, ilang hakbang lang mula sa KTV at motel ng Gusali. Dito, pwede raw kumuha ng mga babae ang mga customer at magpa-extra service. Mayroon pang aquarium kung saan umano pwedeng mamili ng babae ang mga customer. Karaniwang mga Chinese na nakatira lang malapit sa Pogo Hub ang kanilang suki. May nakita ring clinic sa loob ng Gusali. Inaalam pa kung lisensyado ba ang doktor ang nagpapatakbo nito. Ni-raid ang nasabing Pogo Hub dahil Setyembre papaso ang lisensya nito pero patuloy pa rin ang operasyon. Halos 450 foreigners ang nahuli dahil sa posibleng paglabag sa immigration laws. Isa sa ilalim sila sa inquest ngayong araw. Pero kagabi, 3 Chinese ang nagtangkang tumakas. Naharang lang sila bago tuluyang nakalabas sa compound. Yung isang bintana kasi rito, yung mga bintana dito, mapapansin nyo may mga grills yan. Ano? They try to widen yung gap ng grills para makalabas sila. So, napalaki nila yung butas, then tumalon yung isa. Kakasuhan naman ng human trafficking ang 5 dayuhan at 1 Pilipino na konektado sa Pogo. Base sa investigasyon, ang nasabing Pinoy ang nagre-recruit ng mga babaeng ipinapasok sa prostitusyon sa Pogo Hub. Ang ilan daw sa mga babae, hindi na pinapalabas ng gusali. May nakita silang advertisement na sinasabi na needed ng encoder. Pero nung actual nila pinuntahan, nalaman nila na ang magiging trabaho nila ayun nga isa sa mga ipoprostitute dito. Nirerespeto naman ng hepe ng Pasay City Police ang kagustuhan ni Interior Secretary Benher Abalos na paimbestigahan ng kanilang hanay. Hindi raw kasi naniniwala si Abalos na hindi alam ng mga pulis ang ilegal na operasyon ng Pogo. Police officers are discouraged or as much as possible ayaw namin na lumapit sa mga Pogo hubs kahit na dahil perceived to be pagka lumalapit ang pulis diyan sinasabi na nangungutong or tsaka we are not really allowed to operate on Pogos kasi ang only the PAO. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Nagkatensyon naman habang nagsasagawa ng botohan sa isang eskwelahan sa San Pedro, Laguna. Sa viral video na yan, kita si Attorney Melvin Matibag na dating Secretary General ng PDP Laban at tumatayong legal representative ng tumatakbong kapitana sa Barangay Santo Niño na si Napoleon Amil. Kasagutan niya ang isang volunteer na labas-masok daw sa polling precinct. Bawal daw yan kaya pinaalis ni Matibag ang volunteer para iwas gulo. Inamin naman ang kasalukuyang kapitana na nag-issue siya ng Barangay Volunteer ID. Humiling daw kasi ng dagdag tulong ang paaralan. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi pwede sa mismong mga presinto ang mga volunteer.
What's up mga kapatid? Umakyat ng posibilidad ng Adamson Soaring Falcons makapasok ng Final Four pagkatapos talunin ng FEU 63-54. Umpisa pa lang maganda ng pinakita ng Falcons, lumamang agad sila 11-0 at hindi nila pinascore ang Tamaraw sa first 7 minutes ng laro. Umabot pa sa 19 ang pinakamalaking lamang ng Adamson sa second half pero naidikit pa sa anin ng FEU 60-54. Dito na nag-lockdown ang depensa ng Adamson at na-secure ang panalo. Tied ngayon ang Adamson at Ateneo sa 4th place, parehong may 4-5 record. Kasi naman nakabawi ang UP Fighting Maroons sa Katipunan rivals nila 65-60. Career high performance para kay Jerry Abadiano na nagtala ng 22 points para sa Season 84 champions. Lumamang ang UP by as much as 12 points bago bumulusok ang Ateneo sa gitna ng 4th quarter para itaya ang laban 54-all. Dito na nakashoot ng important basket si Alarcon at Abadiano para siguraduhin ng panalo. 8-1 na ngayon ang Maroons, good for first place. At nasa cloud 9 pa rin ang excitement ni Pinay race car driver Bianca Bustamante pagkatapos maging kauna-unahang female driver na magiging parte ng McLaren F1 Development Program. Ayon kay Bianca, sa real daw ang experience na makapirma under McLaren. Naalala niya ang mga panahon na nagsastruggle sila financially at akala pa niya hindi matutuloy ang kanyang racing dreams dahil dito. Siyempre, nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya na nagsakripisyo para maituloy ni Bianca ang pangarap. Sabi din ni Bustamante na sana makatulong ang achievement na to para dumami pa ang opportunities para sa female drivers. To kind of be, one of the trailblazers and knowing that, I was kind of, the first female driver to be part of the development program. It's just everything I've been building up my whole life too. And the fact that this opens not just doors for me, but doors for a lot of the younger generation drivers. Ang nagagawa nga naman ng sipag at manifestation. Congrats Bianca, kita sa taas. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Mga kapatid, wagi po sa kakatapos ng 45th Catholic Mass Media Awards ang One Balita Pilipinas ng 1PH. Iginawad sa One Balita Pilipinas tanghali ang award para sa Best News Program. Finalist naman sa iba pang category ang ilang pang Signal TV programs tulad ng The Chiefs, Woman in Action at Tuloy Po Kayo. Pati na rin ang Ted Filon at DJ Chacha sa Radio 5 True FM. Congratulations sa lahat ng mga bumubuo ng mga nasabing programa. Tuloy-tuloy lang po ang paghahatid ng mga balita at impormasyon para sa ating mga kapatid. Again, marami pong salamat sa CMMA. Congratulations! Double celebration! Happy birthday to you! Sino may birthday? Ano? Hindi, buhay pa! Alive and kicking ang ating kandila para kay Happy Tito Mikey. birthday sa Tito Mikey. How young are you now? 27! Yun! Showbiz age po yun, ah! Ay, thank you. Thank you very much. Thank you. birthday. Thank you very much, Mami. Thank Wait, you. paano naman, no? Kasi alam naman namin na talaga ang dami mong blessings. Patay tayo Paano dyan. naman yan? Oo ba? Oy, thank you rin kay Papu tsaka kay Kalat. Miss ko na kayo. Miss ko na kayo. More years na kasama mo kami. Yun! Yes! At Salko din yun. more racket. At eto mga kapatid, 56 days na lang, Pasko na! At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyon para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama sina Tito Mikey Reyes at MJ Marfori at sa ngalan ni Julius Babaw, ako po si Jess De Los Santos. Happy birthday! Happy birthday! At ako naman po si Cheryl Cossim. Magandang gabi, Pilipinas!